Ang mga poste ng kuryente ay itinatayo sa mga estratehikong lugar kung saan hindi ito nakasasagabal sa daan o daloy ng trapiko. Ngunit sapat na naaabot ang sakop nitong komunidad. At para mapanatili ang kaligtasan sa mga lugar na ito, mayroong batas na nagbabawal sa mga gawain malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente. Kung ano-ano ito, alamin sa report na ito. Ang mga pwesto kung saan nakatayo ang mga tore o poste kung saan dumadaloy ang kuryente ay binabantayan ng otoridad para mapanatili ang kaligtasan ng mga residente na naninirahan sa paligid nito. Dito, mayroong mga nakatakdang sapat na distansya kung saan lamang maaaring gawin ng ilang aktibidad at mayroong ding tala ng mga gawain na mahigpit na ipinagbabawal sa ilalim o malapit dito. Nakasaad ito sa Republic Act 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act, kung saan ipinagbabawal ang pagtatanim ng puno o halaman malapit sa linya ng kuryente dahil iniiwasan na dumikit ang sanga ng puno o anumang parte nito na maaaring magdulot ng sunog. Bawal din ang mismong pagsusunog, pagsisiga o pagsisindi ng apoy sa ilalim o malapit dito. Dagdag pa rito, mahigpit na ipinagbabawal ang pagtatayo ng mga bahay o anumang istruktura at iniiwasan ang paglalaro o pagpapalipad ng mga saranggola. Maski ang pagpaparada o pagpapatakbo ng mga matataas at malalaking sasakyan ay hindi rin pinahihintulutan. Ayon sa batas, ang mga gawaing ito ay maaaring makaantala sa daloy ng kuryente sa mga transmission lines at magdulot ng power interruption o kaya naman ay magdulot ng aksidente. At ang sino mang mahuling gumagawa nito ay maaaring parusahan ng aresto mayor o pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na buwan o multa na 50,000 pesos para sa unang offense. Prisyon koreksyonal naman o pagkakakulong ng 6 na buwan hanggang 6 na taon o multa na 100,000 pesos ang ipapataw sa may sala sa ikalawang offense. Habang prisyon mayor o 6 hanggang 12 taon na pagkakakulong o 200,000 na multa ang maaaring kaharapin ng lumabag sa ikatlo at susunod pang offenses. Maaari namang pagkakakulong at multa ang ipataw depende sa desisyon ng korte. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan!